Magandang araw guys, ngayon ay mag-install tayo ng Hilux Mags. Una is dapat nakasentrista ng ating motor at maglagay ka ng matigas na bagay sa ilalim ng araro. Sa pagtanggal ng ehe, gumamit ng 14 at 19 na wrench. Mas maganda gumamit ka ng sakit na wrench para hindi mabilog ang ating nut at saka bolt. Tatanggalin natin itong disc para malipat sa ating bagong mags. Sa pagtanggal ito, gumamit lang kayo ng allen. Tatanggalin rin natin itong dust seal para malipat sa mags. Kasama rin ang sa kabilang dust seal. Ang ginawa ko sa front shock ko ay binaba ko ng almost 1 inch. Tumaas kasi ito at kapag nakasentersta na ay nakasayad na sa lupa ang dalawang gulong. Ang gamit ko na gulong sa harap ay Maxxis na tubeless. Ang sukat ay 60-80 by 17. Siguraduhin lang mahigpit ang pagkabit ng mga screw sa ating disc. Dagdag ko pala, ang dust seal na ito ay maliit para sa ating Hilux Mags. Kung gusto mong gumamit na fit talaga, ay pwede kang bumili ng dust seal ng XRM or WAVE. Pero pwede mo pa rin itong gamitin pang-samantala. Ang gamit kasi nito ay para hindi mapasukan ng alikabok o tubig ang ating bearing. Pwede nyo rin lagyan ng konting grasa, pero ang ganitong klase ng bearing ay mayroon ng grasa kasi nakasealed na ang ating bearing. Nasa sa inyo na po yan kung anong healthy. Ang dust seal sa kabilang side ay saktong-sakto lang yan. Lagyan rin natin ng konting grasa ang ihe nito para hindi magkalawang. Testingin ito kung wala bang magiging problema. Sa likurang gulong, itatagilid natin ang motor na naka-side stand para mas dali nating ma-access ang ating exhaust bowl. Sa pagtanggal ito, gagamit tayo ng 10 na wrench. Huwag po gumamit ng mataba na wrench kasi hindi magkakasya. Pag ganito kasi ang forma ng motor, madali nating makita ang exhaust bolts at mas madali nating maikot at matanggal. Isunod na natin ang 14 na bolt sa ating pipe sa itaas at sa ibaba. Ang gamit ko na gulong sa likuran ay Maxxis pa rin. Ang sukat ay 70-80 by 17 tubeless. Sa pagtanggal ng rear nut ay gagamit tayo ng 24 na wrench.
Tatandarin muna natin itong dalawang 14 na ball sa swing arm. Before ka magtanggal ng rear nut, makakatulong ang pag-lock sa ating rear brake. Mas madali ito kapag meron kayong impact range kasi hindi na kailangan pang naka-brake. Tatanggalin muna natin itong Allen screw para maitaas natin itong coolant reservoir. Habang inuhugot mo ang gulong, ay itataas mo naman ang cover ng coolant. Total na baklas na rin lang naman, filisan ko ito ang aking brake shoe gamit ang liha. Meron pa po yung clearance between sa gulong at saka sa cover ng coolant. Sa pagbalik naman, kung ano yung huli mong kinuha ay siya naman yung una mong ipapasok. Sa pagkabit ng swing arm, huwag mong kalimutan ang spacer. Kapag baliktad ang pagkalagay ng spacer, ay hindi mo ito naipasok ng maayos. Huwag mong masyadong higpitan. Baka masira ang thread. Maraming salamat po sa panonood. Sana ay may natutunan kayo kahit konti. Happy building po sa inyong lahat. Ride safe sa inyong lahat. Magandang araw guys. Ngayon ay mag-install tayo ng Hilux mugs. Una is dapat nakasentrista ng ating motor at maglagay ka ng matigas na bagay sa ilalim ng araro. Sa pagtanggal ng ehe, gumamit ng 14 at 19 na wrench. Mas maganda gumamit ka ng sakit na wrench para hindi mabilog ang ating nut at saka bolt. Tatanggalin natin itong disc para malipat sa ating bagong mugs. Sa pagtanggal ito, gumamit lang tayo ng Allen. Tatanggalin rin natin itong dust seal para malipat sa mugs. Kasama rin ang sa kabilang dust seal. Ang ginawa ko sa front shock ko ay binaba ko ng almost 1 inch. Tumaas kasi ito at kapag nakasentersta na ay nakasayad na sa lupa ang dalawang gulong. Ang gamit ko na gulong sa harap ay Maxxis na tubeless. Ang sukat ay 60-80 by 17. Siguraduhin lang mahigpit ang pagkabit ng mga screw sa ating disc. Dagdag ko pala, ang dust seal na ito ay maliit para sa
ating Hilux Mag. Kung gusto mong gumamit na fit talaga, ay pwede kang bumili ng dust seal ng XRM or Wave. Pero pwede mo pa rin itong gamitin pang samantala. Ang gamit kasi nito ay para hindi mapasukan ng alikabok o tubig ang ating bearing. Pwede nyo rin lagyan ng konting grasa, pero ang ganitong klase ng bearing ay mayroon ng grasa kasi nakasealed na ang ating bearing. Nasa sa inyo na po yan kung anong yun. Ang dust seal sa kabilang side ay saktong-sakto lang yan. Lagyan rin natin ng konting grasa ang ihi nito para hindi magkalawang. Testingin ito kung wala bang magiging problema. Sa likurang gulong, itatagilid natin ang motor na naka-side stand para mas dali nating ma-access ang ating exhaust bowl. Sa pagtanggal ito, gagamit tayo ng 10 na wrench. Huwag po gumamit ng mataba na wrench kasi hindi magkakasya. Pag ganito kasi ang forma ng motor, madali nating makita ang exhaust bolts at mas madali nating maikot at matanggal. Isunod na natin ang 14 na bolt sa ating pipe sa itaas at sa ibaba. Ang gamit ko na gulong sa likuran ay boxes pa rin. Ang sukat ay 70-80 by 17 tubeless. Sa pagtanggal ng rear nut ay gagamit tayo ng 24 na wrench. Tatanggalin muna natin itong dalawang 14 na bolt sa swing arm. Before ka magtanggal ng rear nut, makakatulong ang pag-lock sa ating rear brake. Mas madali ito kapag meron kayong impact wrench kasi hindi na kailangan pang naka-brake. Tatanggalin muna natin itong Allen screw para maitaas natin itong coolant reservoir. Habang inuhugot mo ang gulong, ay itataas mo naman ang cover ng coolant. Total na baklas na rin lang naman, finisan ko ito ang aking brake shoe. Gamit ang liha. Meron pa po yung clearance between sa gulong at saka sa cover ng coolant. Sa pagbalik naman, kung ano yung huli mong kinuha ay siya naman yung una mong ipapasok. Sa pagkabit ng swing arm, huwag mong kalimutan ang spacer. Kapag baliktad ang pagkalagay ng spacer, ay hindi mo ito maipasok ng maayos.
Huwag mong masyadong higpitan. Baka masira ang thread. Maraming salamat po sa panonood. Sana ay may natutunan kayo kahit konti. Happy building po sa inyong lahat. Ride safe sa inyong lahat. Magandang araw guys, ngayon ay mag-install tayo ng Hilux Mugs. Una is dapat nakasentrista ng ating motor at maglagay ka ng matigas na bagay sa ilalim ng araro. Sa pagtanggal ng ehe, gumamit ng 14 at 19 na wrench. Mas maganda gumamit ka ng sakit na wrench para hindi mabilog ang ating nut at saka bolt. Tatanggalin natin itong disc para malipat sa ating bagong mugs. Sa pagtanggal ito, gumamit lang tayo ng allen. Tatanggalin rin natin itong dust seal para malipat sa mugs. Kasama rin ang sa kabilang dust seal. Ang ginawa ko sa front shock ko ay binaba ko ng almost 1 inch. Tumaas kasi ito at kapag nakasenter na ay nakasayad na sa lupa ang dalawang gulong. Ang gamit ko na gulong sa harap ay Maxxis na tubeless. Ang sukat ay 60-80 by 17. Siguraduhin lang mahigpit ang pagkabit ng mga screw sa ating disc. Dagdag ko pala, ang dust seal na ito ay maliit para sa ating Hilux Mugs. Kung gusto mong gumamit na fit talaga, ay pwede kang bumili ng dust seal ng XRM or WIG. Pero pwede mo pa rin itong gamitin pang-samantala. Ang gamit kasi nito ay para hindi mapasukan ng alikabok o tubig ang ating bearing. Pwede nyo rin lagyan ng konting grasa, pero ang ganitong klase ng bearing ay mayroon ng grasa kasi nakasealed na ang ating bearing. Nasa sa inyo na po yan kung anong yun. Ang dust seal sa kabilang side ay saktong-sakto lang yan. Lagyan rin natin ng konting grasa ang ihe nito para hindi magkalawang. Testingin ito kung wala bang magiging problema. Sa likurang gulong, itatagilid natin ang motor na naka-side stand para mas dali nating ma-access ang ating exhaust bowl. Sa pagtanggal ito, gagamit tayo ng 10 na wrench. Huwag po gumamit ng mataba na wrench kasi hindi mo kakasya. Pag ganito kasi ang forma ng motor, madali nating makita ang exhaust bolts at mas madali nating maikot at matanggal. Isunod na natin ang 14 na bolt sa ating pipe sa itaas at sa ibaba.
Ang gamit ko na gulong sa likuran ay boxes pa rin. Ang sukat ay 70-80 by 17 tubeless. Sa pagtanggal ng rear nut ay gagamit tayo ng 24 na wrench. Tatanggalin muna natin itong dalawang 14 na bolt sa swing arm. Before ka magtanggal ng rear nut, makakatulong ang pag-lock sa ating rear brake. Mas madali ito kapag meron kayong impact wrench kasi hindi na kailangan pang naka-brake. Tatanggalin muna natin itong Allen screw para maitaas natin itong coolant reservoir. Habang inuhugot mo ang gulong, ay itataas mo naman ang cover ng coolant. Total na baklas na rin lang naman, finisan ko ito ang aking brake shoe. Gamit ang liha. Meron pa po yung clearance between sa gulong at saka sa cover ng coolant. Sa pagbalik naman, kung ano yung huli mong kinuha ay siya naman yung una mong ipapasok. Sa pagkabit ng swing arm, huwag mong kalimutan ang spacer. Kapag baliktad ang pagkalagay ng spacer, ay hindi mo ito maipasok ng maayos. Huwag mo masyadong higpitan. Baka masira ang thread. Maraming salamat po sa panonood. Sana ay may natutunan kayo kahit konti. Happy building po sa inyong lahat. Ride safe sa inyong lahat. Magandang araw guys. Ngayon ay mag-install tayo ng Hilux mugs. Una is dapat nakasintresta ng ating motor at maglagay ka ng matigas na bagay sa ilalim ng araro. Sa pagtanggal ng ehe, gumamit ng 14 at 19 na wrench. Mas maganda gumamit ka ng sakit na wrench para hindi mabilog ang ating nut at saka bolt. Tatanggalin natin itong disc para malipat sa ating bagong mugs. Sa pagtanggal ito, gumamit lang tayo ng Allen. Tatanggalin rin natin itong dust seal para malipat sa mugs. Kasama rin ang sa kabilang dust seal. Ang ginawa ko sa front shock ko ay binaba ko ng almost 1 inch. Tumaas kasi ito at kapag naka-center stand na ay nakasayad na sa lupa ang dalawang gulong. Ang gamit ko na gulong sa harap
ay maxis na tubeless. Ang sukat ay 60, 80 by 17. Siguraduhin lang mahigpit ang pagkabit ng mga screw sa ating disc. Dagdag ko pala, ang dust seal na ito ay maliit para sa ating high-loose mugs. Kung gusto mong gumamit na fit talaga, ay pwede kang bumili ng dust seal ng XRM or WIG. Pero pwede mo pa rin itong gamitin pang-samantala. Ang gamit kasi nito ay para hindi mapasukan ng alikabok o tubig ang ating bearing. Pwede nyo rin lagyan ng konting grasa, pero ang ganitong klase ng bearing ay mayroon ng grasa kasi nakasealed na ang ating bearing. Nasa sa inyo na po yan kung anong nyo. Ang dust seal sa kabilang side ay saktong-sakto lang yan. Lagyan rin natin ng konting grasa ang ihi nito para hindi magkalawang. Testingin ito kung wala bang magiging problema. Sa likurang gulong, itatagilid natin ang motor na naka-side stand para mas dali nating ma-access ang ating exhaust bowl. Sa pagtanggal ito, gagamit tayo ng 10 na wrench. Huwag po gumamit ng mataba na wrench kasi hindi magkakasya. Pag ganito kasi ang forma ng motor, madali nating makita ang exhaust bolts at mas madali nating maikot at matanggal. Isunod na natin ang 14 na bolt sa ating pipe sa itaas at sa ibaba. Ang gamit ko na gulong sa likuran ay boxes pa rin. Ang sukat ay 70-80 by 17 tubeless. Sa pagtanggal ng rear nut ay gagamit tayo ng 24 na wrench. Tatanggalin muna natin itong dalawang 14 na bolt sa swing arm. Before ka magtanggal ng rear nut, makakatulong ang pag-lock sa ating rear brake. Mas madali ito kapag meron kayong impact wrench kasi hindi na kailangan pang naka-brake. Tatanggalin muna natin itong Allen screw para maitaas natin itong coolant reservoir. Habang inuhugot mo ang gulong, ay itataas mo naman ang cover ng coolant. Total na baklas na rin lang naman, finisan ko ito ang aking brake shoe gamit ang liha. Meron pa po yung clearance between sa gulong at saka sa cover ng coolant. Sa pagbalik naman, kung ano yung huli mong kinuha ay siya naman yung una mong ipapasok.
Sa pagkabit ng swing arm, huwag mong kalimutan ang spacer. Kapag baliktad ang pagkalagay ng spacer, ay hindi mo ito naipasok ng maayos. Huwag mong masyadong higpitan. Baka masira ang thread. Maraming salamat po sa panonood. Sana ay may natutunan kayo kahit konti. Happy building po sa inyong lahat. Ride safe sa inyong lahat. Magandang araw guys. Ngayon ay mag-install tayo ng Hilux Mugs. Una is dapat nakasintresta ng ating motor at maglagay ka ng matigas na bagay sa ilalim ng araro. Sa pagtanggal ng ehe, gumamit ng 14 at 19 na wrench. Mas maganda gumamit ka ng sakit na wrench para hindi mabilog ang ating nut at saka bolt. Tatanggalin natin itong disc para malipat sa ating bagong mugs. Sa pagtanggal ito, gumamit lang tayo ng Allen. Tatanggalin rin natin itong dust seal para malipat sa mugs. Kasama rin ang sa kabilang dust seal. Ang ginawa ko sa front shock ko ay binaba ko ng almost 1 inch. Tumaas kasi ito at kapag nakasenter stand na ay nakasayad na sa lupa ang dalawang gulong. Ang gamit ko na gulong sa harap ay Maxxis na tubeless. Ang sukat ay 60-80 by 17. Siguraduhin lang mahigpit ang pagkabit ng mga screw sa ating disc. Dagdag ko pala, ang dust seal na ito ay maliit para sa ating Hilux Mugs. Kung gusto mong gumamit na fit talaga, ay pwede kang bumili ng dust seal ng XRM or WIG. Pero pwede mo pa rin itong gamitin pang-samantala. Ang gamit kasi nito ay para hindi mapasukan ng alikabok o tubig ang ating bearing. Pwede nyo rin lagyan ng konting grasa, pero ang ganitong klase ng bearing ay mayroon ng grasa kasi nakasealed na ang ating bearing. Nasa sa inyo na po yan kung anong healthy. Ang dust seal sa kabilang side ay saktong-sakto lang yan.
Lagyan rin natin ng konting grasa ang ihi nito para hindi magkalawang. Testingin ito kung wala bang magiging problema. Sa likurang gulong, itatagilid natin ang motor na naka-side stand para mas dali nating ma-access ang ating exhaust bowl. Sa pagtanggal ito, gagamit tayo ng 10 na wrench. Huwag po gumamit ng mataba na wrench kasi hindi magkakasya. Pag ganito kasi ang forma ng motor, madali nating makita ang exhaust bolts at mas madali nating maikot at matanggal. Isunod na natin ang 14 na bolt sa ating pipe sa itaas at sa ibaba. Ang gamit ko na gulong sa likuran ay boxes pa rin. Ang sukat ay 70-80 by 17 tubeless. Sa pagtanggal ng rear nut ay gagamit tayo ng 24 na wrench. Tatanggalin muna natin itong dalawang 14 na bolt sa swing arm. Before ka magtanggal ng rear nut, makakatulong ang pag-lock sa ating rear brake. Mas madali ito kapag mayroon kayong impact wrench kasi hindi na kailangan pang naka-brake. Tatanggalin muna natin itong Allen screw para maitaas natin itong coolant reservoir. Habang inuhugot mo ang gulong, ay itataas mo naman ang cover ng coolant. Total na baklas na rin lang naman, finisan ko ito ang aking brake shoe. Gamit ang liha. Meron pa po yung clearance between sa gulong at saka sa cover ng coolant. Sa pagbalik naman, kung ano yung huli mong kinuha ay siya naman yung una mong ipapasok. Sa pagkabit ng swing arm, huwag mong kalimutan ang spacer. Kapag baliktad ang pagkalagay ng spacer, ay hindi mo ito naipasok ng maayos. Huwag mo masyadong higpitan. Baka masira ang thread. Maraming salamat po sa panonood. Sana ay may natutunan kayo kahit konti. Happy building po sa inyong lahat. Ride safe sa inyong lahat. Magandang araw guys. Ngayon ay mag-install tayo ng Hilux Mags. Una is dapat nakasinpista ng ating motor at maglagay ka ng matigas na bagay sa ilalim ng araro. Sa pagtanggal ng ehe, gumamit ng 14 at 19 na wrench. Mas maganda gumamit ka ng sakit na wrench para hindi mabilog ang ating nut at saka bolt.
Tatanggalin natin itong disc para malipat sa ating bagong mugs. Sa pagtanggal ito, gumamit lang kayo ng allen. Tatanggalin rin natin itong dust seal para malipat sa mugs. Kasama rin ang sa kabilang dust seal. Ang ginawa ko sa front shock ko ay binaba ko ng almost 1 inch. Tumaas kasi ito at kapag naka-center stand na ay nakasayad na sa lupa ang dalawang gulong. Ang gamit ko na gulong sa harap ay Maxxis na tubeless. Ang sukat ay 60-80 by 17. Siguraduhin lang mahigpit ang pagkabit ng mga screw sa ating disc. Dagdag ko pala, ang dust seal na ito ay maliit para sa ating high-loose mugs. Kung gusto mong gumamit na fit talaga, ay pwede kang bumili ng dust seal ng XRM or WAVE. Pero pwede mo pa rin itong gamitin pang-samantala. Ang gamit kasi nito ay para hindi mapasukan ng alikabok o tubig ang ating bearing. Pwede nyo rin lagyan ng konting grasa, pero ang ganitong klase ng bearing ay mayroon ng grasa kasi nakasealed na ang ating bearing. Nasa sa inyo na po yan kung anong healthy. Ang dust seal sa kabilang side ay saktong-sakto lang yan. Lagyan rin natin ng konting grasa ang ihi nito para hindi magkalawang. Testingin ito kung wala bang magiging problema. Sa likurang gulong, itatagilid natin ang motor na naka-side stand para mas dali nating ma-access ang ating exhaust bowl. Sa pagtanggal ito, gagamit tayo ng 10 na wrench. Huwag po gumamit ng mataba na wrench kasi hindi magkakasya. Pag ganito kasi ang forma ng motor, madali nating makita ang exhaust bolts at mas madali nating maikot at matanggal. Isunod na natin ang 14 na bolt sa ating pipe sa itaas at sa ibaba. Ang gamit ko na gulong sa likuran ay Maxxis pa rin. Ang sukat ay 70-80 by 17 tubeless. Sa pagtanggal ng rear nut ay gagamit tayo ng 24 na wrench. Tatanggalin muna natin itong dalawang 14 na bolt sa swing arm. Before ka magtanggal ng rear nut, makakatulong ang pag-lock sa ating rear brake. Mas madali ito kapag meron kayong impact wrench kasi hindi na kailangan pang naka-brake.
Tatanggalin muna natin itong Allen screw para maitaas natin itong coolant reservoir. Habang inuhugot mo ang gulong, ay itataas mo naman ang cover ng coolant. Total na baklas na rin lang naman, filisan ko ito ang aking brake shoe. Gamit ang liha. Meron pa po yung clearance between sa gulong at saka sa cover ng coolant. Sa pagbalik naman, kung ano yung huli mong kinuha ay siya naman yung una mong ipapasok. Sa pagkabit ng swing arm, huwag mong kalimutan ang spacer. Kapag baliktad ang pagkalagay ng spacer, ay hindi mo ito naipasok ng maayos. Huwag mong masyadong higpitan. Baka masira ang thread. Maraming salamat po sa panonood. Sana ay may natutunan kayo kahit konti. Happy building po sa inyong lahat. Ride safe sa inyong lahat. Magandang araw guys, ngayon ay mag-install tayo ng Hilux Mags. Una is dapat nakasinpesta ng ating motor at maglagay ka ng matigas na bagay sa ilalim ng araro. Sa pagtanggal ng ehe, gumamit ng 14 at 19 na wrench. Mas maganda gumamit ka ng sakit na wrench para hindi mabilog ang ating nut at saka bolt.
Tatanggalin natin itong disc para malipat sa ating bagong mugs. Sa pagtanggal ito, gumamit lang tayo ng allen. Tatanggalin rin natin itong dust seal para malipat sa mugs. Kasama rin ang sa kabilang dust seal. Ang ginawa ko sa front shock ko ay binaba ko ng almost 1 inch. Tumaas kasi ito at kapag naka-center stand na ay nakasayad na sa lupa ang dalawang gulong. Ang gamit ko na gulong sa harap ay Maxxis na tubeless. Ang sukat ay 60-80 by 17. Siguraduhin lang mahigpit ang pagkabit ng mga screw sa ating disc. Dagdag ko pala, ang dust seal na ito ay maliit para sa ating high-loose mugs. Kung gusto mong gumamit na fit talaga, ay pwede kang bumili ng dust seal ng XRM or Wave. Pero pwede mo pa rin itong gamitin pang-samantala. Ang gamit kasi nito ay para hindi mapasukan ng alikabok o tubig ang ating bearing. Pwede nyo rin lagyan ng konting grasa, pero ang ganitong klase ng bearing ay mayroon ng grasa kasi nakasealed na ang ating bearing. Nasa sa inyo na po yan kung anong healthy. Ang dust seal sa kabilang side ay saktong-sakto lang yan. Lagyan rin natin ng konting grasa ang ihi nito para hindi magkalawang. Testingin ito kung wala bang magiging problema. Sa likurang gulong, itatagilid natin ang motor na naka-side stand para mas dali nating ma-access ang ating exhaust bowl. Sa pagtanggal ito, gagamit tayo ng 10 na wrench. Huwag po gumamit ng mataba na wrench kasi hindi magkakasya. Pag ganito kasi ang forma ng motor, madali nating makita ang exhaust bolts at mas madali nating maikot at matanggal. Isunod na natin ang 14 na bolt sa ating pipe sa itaas at sa ibaba. Ang gamit ko na gulong sa likuran ay Maxxis pa rin. Ang sukat ay 70-80 by 17 tubeless. Sa pagtanggal ng rear nut ay gagamit tayo ng 24 na wrench. Tatanggalin muna natin itong dalawang 14 na bolt sa swing arm. Before ka magtanggal ng rear nut, makakatulong ang pag-lock sa ating rear brake. Mas madali ito kapag mayroon kayong impact wrench kasi hindi na kailangan pang naka-brake.
Tatanggalin muna natin itong allen screw para maitaas natin itong coolant reservoir. Habang inuhugot mo ang gulong, ay itataas mo naman ang cover ng coolant. Total na baklas na rin lang naman, filisan ko ito ang aking brake shoe. Gamit ang liha. Meron pa po yung clearance between sa gulong at saka sa cover ng coolant. Sa pagbalik naman, kung ano yung huli mong kinuha ay siya naman yung una mong ipapasok. Sa pagkabit ng swing arm, huwag mong kalimutan ang spacer. Kapag baliktad ang pagkalagay ng spacer, ay hindi mo ito naipasok ng maayos. Huwag mo masyadong higpitan. Baka masira ang thread. Maraming salamat po sa panonood. Sana ay may natutunan kayo kahit konti. Happy building po sa inyong lahat. Ride safe sa inyong lahat. Magandang araw guys. Ngayon ay mag-install tayo ng Hilux mugs. Una is dapat nakasinpesta ng ating motor at maglagay ka ng matigas na bagay sa ilalim ng araro. Sa pagtanggal ng ehe, gumamit ng 14 at 19 na wrench. Mas maganda gumamit ka ng sakit na wrench para hindi mabilog ang ating nut at saka bolt. Tatanggalin natin itong disc para malipat sa ating bagong mugs.
Sa pagtanggal ito, gumamit lang tayo ng allen. Tatanggalin rin natin itong dust seal para malipat sa mugs. Kasama rin ang sa kabilang dust seal. Ang ginawa ko sa front shock ko ay binaba ko ng almost 1 inch. Tumaas kasi ito at kapag nakasenter stand na ay nakasayad na sa lupa ang dalawang gulong. Ang gamit ko na gulong sa harap ay Maxxis na tubeless. Ang sukat ay 60-80 by 17. Siguraduhin lang mahigpit ang pagkabit ng mga screw sa ating disc. Dagdag ko pala, ang dust seal na ito ay maliit para sa ating Hilux mugs. Kung gusto mong gumamit na fit talaga, ay pwede kang bumili ng dust seal ng XRM or WIG. Pero pwede mo pa rin itong gamitin pang-samantala. Ang gamit kasi nito ay para hindi mapasukan ng alikabok o tubig ang ating bearing. Pwede nyo rin lagyan ng konting grasa, pero ang ganitong klase ng bearing ay mayroon ng grasa kasi nakasealed na ang ating bearing. Nasa sa inyo na po yan kung anong healthy. Ang dust seal sa kabilang side ay saktong-sakto lang yan. Lagyan rin natin ng konting grasa ang ihi nito para hindi magkalawang. Testingin ito kung wala bang magiging problema. Sa likurang gulong, itatagilid natin ang motor na naka-side stand para mas dali nating ma-access ang ating exhaust bowl. Sa pagtanggal ito, gagamit tayo ng 10 na wrench. Huwag po gumamit ng mataba na wrench kasi hindi magkakasya. Pag ganito kasi ang forma ng motor, madali nating makita ang exhaust bolts at mas madali nating maikot at matanggal. Isunod na natin ang 14 na bolt sa ating pipe sa itaas at sa ibaba. Ang gamit ko na gulong sa likuran ay Maxxis pa rin. Ang sukat ay 70-80 by 17 tubeless. Sa pagtanggal ng rear nut ay gagamit tayo ng 24 na wrench. Tatanggalin muna natin itong dalawang 14 na bolt sa swing arm. Before ka magtanggal ng rear nut, makakatulong ang pag-lock sa ating rear brake. Mas madali ito kapag mayroon kayong impact wrench kasi hindi na kailangan pang naka-brake.
Tatanggalin muna natin itong allen screw para maitaas natin itong coolant reservoir. Habang inuhugot mo ang gulong, ay itataas mo naman ang cover ng coolant. Total na baklas na rin lang naman, finisan ko ito ang aking brake shoe. Gamit ang liha. Meron pa po yung clearance between sa gulong at saka sa cover ng coolant. Sa pagbalik naman, kung ano yung huli mong kinuha ay siya naman yung una mo ipapasok. Sa pagkabit ng swing arm, huwag mong kalimutan ang spacer. Kapag baliktad ang pagkalagay ng spacer, ay hindi mo ito naipasok ng maayos.